Ayan, muli po, magandang araw po sa bawat isa po sa atin at patuloy po tayo sa ating ginagawang panata o devotion. At ito po ay mahalaga po para po makita natin na kung saan po ay meron tayong parang barometer or yung parang gauge po, no, na kung saan po nakikita natin yung takbo ng buhay po natin. Nalalaman natin na kung saan po ay nakikita natin yung kung saan na tayo at kung ano yung mga bagay na nangyari po sa atin. At sa pamagitan lamang po ito ng pakikipag-ugnay natin sa ating Diyos na buhay. At ito po ang aking napagbulayan yung Philippians 1:29 na sabi po dito, hindi lamang daw po ang tayo ay pinagkalooban o niregaluhan ng pananampalataya, kasama daw po doon sa ating pananampalataya yung suffering. Ito po ang pinakamahirap sa punto na kung saan po medyo parang napakahirap tanggapin po ng mga Kristiyano. Usually kasi ang kaisipan po natin, once tayo po naging Christian, medyo mas magaang-gaang na po ang ating pong mga mararanasan. Para bang ang mangyayari ay kakaiba, no, sa mga dati pa nating dinadaanan. Pero hindi po ganoon ang interpretasyon po, no, ng ating dapat na makita po sa pagbasa po ng Bible. Ibig po sabihin, hindi lamang po talaga puro kasaganaan. At meron po talaga kung pangyayari na kung saan po yung suffering. At kung ginaroon ni Lord ang ating paniniwala, pananampalataya, ano tayo po naligtas, may bahagi po rin ito na meron din pong binigay na suffering. Yung kumbaga kaakaibat po noong ating pong pananampalataya ay may daranasin tayong mga, siguro sabihin natin mild na pagdurusa. Sabihin yung bahaging ito. At kung saan po ito yung pinapakita sa atin, nakasama po ito sa ating pong buhay pananampalataya kay Kristo. Katulad po ng mga fraternity, sila po ay bago ho masabing miyembro o bago masabing isa na po sa mga brotherhood o yung kanila pong samahan, ay dadaan muna sila sa tinatawag na initiation. At ito yung tila parang naging problema. Bagamat mayroon mga pagkakataon na kung saan po ay nagkakaroon po ng hazing. Pero ganoon pa man, yun po ang kanila pong pinapakita na dadaan ka muna sa tinatawag na hirap. Kung paano ang hirap na yun ang mag-shape sa iyo, sa iyong kalagayan sa buhay. Sino yung maghuhubog ng iyong pagtakbo kung ikay maging miyembro ng ganong fraternity na matibay, matatag, at talagang pwedeng lumaban. Ganon din po ang ating pong pananampalataya kay Kristo. Inuhubog po tayo ng Diyos sa pamagitan po ng mga pagpayag niya sa mga pagsubok natin pong dinadaanan. Binibigyan tayo ng karunungan, kahatagan sa pamagitan po ng mga bagay nito. At binibigyan tayo ng tunay na kagalakan at pagtitibay sa ating buhay kung tayo po nakakaranas po ng suffering. Hindi po lingid sa lahat, na lahat naman po talaga ng tao ay dadaraan at dadaan talaga po sa ganito po rin ng pakikipabaka sa buhay spiritual, sa buhay na kanyang ngayong kinakalagyan. Kaya may mga journey talaga tayo nagdalagang dadaan sa na binanggit naman ng Panginoon. Huwag tayong magtaka kung tayo ay daraan sa mga ganong bagay. Sa halip ay patuloy tayong tumulog at lumapit sa ating Panginoon. Kaya dun po sa mga nakakaranas po ng mga ganong uri ng pagsubok o mga bagay na nakita natin na parang medyo may hirap, huwag tayong mawala ng pag-asa at patuloy tayong manindigan, manampalataya kay Kristo Jesus, kasi bahagi na po ito ng ating buhay pananampalataya na meron talagang mga suffering na hindi natin kayang alisin. Katulad po ng sinabi ng Panginoon Kristo na kung saan ayaw niyang inumin ang saro ng paghihirap, ng pagdurusa. Dahil kapag ininom niya yon ay alam niya na mawawala yung fellowship niya sa Diyos Ama. At dadako sa pinakadilim na bahagi ng kanyang buhay dahil nga po sa plano pong pagliligtas sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ay naikapagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak upang magdusat na kung saan pagdurusa niya na hindi naman talaga sa kanya,
kundi inako niya ang pagdurusa ng sanlibutan. At dahil dito, maintindihan natin ang kasalanan, ang siyang sumira, ang siyang humadlang, ang siyang nagpa-cancel, nagpaalis ng liwanag ng buhay natin, na kung saan may presensya ng Diyos na kapiling. Dahil sa kasalanan, tayo po'y nawala. Tayo po'y naialis sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga ito, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, inandog niya ang kanyang buhay para mabayaran po ating mga pagkakasala. At dito, pinapakitahon na kung tayo mananampalataya, magkakaroon po tayo ng pagkakataong muli na maibalik ang kalagayan nating spiritual sa harapan ng Diyos at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero bago doon, talagang dadaan pa rin tayo sa tinatawag na suffering. Dahil kung baga, medyo hindi na dati ang ating pong buhay na dinaanan, baga may mga consequence na po yun. Pero ganun pa man, lahat ng mga bagay na ito ay ang Diyos po ang nakakabatid at nakakalam. Salamat at magandang araw po.